Kumusta mga kanoise? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoises. So ngayong araw men, another update naman tayo about pulpulitig ka ng ating bansa. At the same time, West Philippines din nating mahal. So I think isang content lang to. So ang bidyong to ay mula kay Pinoy Mystery Channel. So meron itong pamagat na naku po, China gustong magkagulo sa Pilipinas exclusive. So yan yung panonoorin natin, men. Bibigyan natin to ng reaction kasi alam naman natin na palapit na nga yung election, and then, yeah, yung mga tumatakbo ngayon, hati yung side nila sa Pilipinas at sa China. Yung iba, galit na galit sa China, ayaw nila ng pro-China. Yung iba naman, parang tila inaano pa nila yung China na hindi naman ganyan yung motibo ng China, something like that. So, parang pinagtatanggol nila, So, yun, bago natin simulan, Pinoy Mystery Channel, supportahan nyo yan. Tapos syempre kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoise. So mga Ganoise, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, Pinoy Mystery Channel, Pilipinoise. Like, comment, share, subscribe. Start. Interesting to ngayon eh. Mga Chinese trolls sa social media. Binabayaran ng mga komunista upang lituhin ang usapan sa Pilipinas. Grabe. Paano kaya nila naatim yan, nagpapabayad sila tapos ang sinisira nila yung bansa kung saan sila nakatapak. My God. Ng kasinungalingan para baguhin ang pananaw ng mga Pinoy sa nagaganap sa West Philippine Sea. Pinababango ang reputasyon ng China kahit nangaagaw ng teritoryo. Ginagawang mabuti ang intensyon kahit nambubundol ng mga barko. At diba? Kahit nambubundol, nililinis pa yung ginagawa ng China, anak ng tete. Nagmumukhang kaibigan kahit minamaltrato ang mga Pilipino. Diba? Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang tunay na balak ng binabayarang troll sa Pinas ay palakihin ang alitan sa pagitan ng mga Duterte at Marcos para mawasak ang katayuan ng politika sa bansa. Mayroong mga naniniwala. Doon pa lang sa agawan ng teritoryo, dapat tayong lahat ng Pilipino magkakaisa dyan na hindi natin isusuko yung teritoryong yan. Kahit na gaano pagkalaki yung bansang yan, kung mali yung ginagawa nila, dapat yung stand natin pro-Pilipino, hindi pro-China. Kasi nasa Pilipinas tayo nakatapak eh. Kahit bayaran ka ng bilyon ng China, nandito ka pa rin sa Pilipinas, mahiya ka naman sa lupang tinatapakan mo, di ba? At marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Totoo ba? Nawasak. Subscribe nyo Pinoy Mystery Channel. South Philippines. Alam ng lahat na Pilipinas ang nangunguna sa buong mundo pagdating sa aktibidad sa iba't ibang social media platforms. Sa TikTok, Instagram, Facebook, YouTube at iba pa. Mas marami ang tumatangkilik kung naghahagilap ng mga balita sa loob at labas ng bansa. Facebook na rin ang nagsabi na ang social media capital ng buong mundo ay walang iba kung hindi ang Pilipinas. Yun. Dito marami. Grabe ganyan kasikat yung Pilipinas. Hindi lang sa Facebook pati sa P-Hub. Ang nahuhumaling sa mga online games at yung iba namimihasa sa internet shopping. Pero ang online world ay ginamit na rin sa masamang paraan ang pagpapakalat ng disinformation. Ginagamit na rin itong plataforma ng mga masasamang elemento na ang hangarin ay magasik ng lagim sa internet, mga social media trolls. Kapag sinabing trolls, ito yung mga Norwegian mythological characters na mayroong kakaibang kakayahan. Hindi sila tunay na tao, may kakaibang itsura, mahilig manggulo at masama. Hindi tunay na tao, may kakaibang itsura. Napaisip tuloy ako ba? So for me, ang trolls kasi is parang, random tao lang sila ba na I think ginagawa nilang hanap buhay na siraan yung hindi nila gustong tao. Tsaka meron ding iba na parang naiinganyo sila ng mga troll. Kaya yung ibang troll is mga totoong tao talaga. It's just na lihis lang sila or na blind sila sa katotohanan ba. So something like that for me. Ang motibo. Ang mga social media trolls naman ay parang ganun din. Mga accounts na hindi tunay na tao. Nililito yung usapan dahil may masama ring motibo. Sa Pilipinas, sandamukal ang mga binabayarang trolls dahil sa kahirapan ng buhay. Nire-recruit sila ng mga individual na nais magpakalat ng kwentong pabor sa kanila o istorya nakakasira sa kalaban. Ang modus ay baguhin ang opinyon ng tao at iliko ang pananaw ng iba. Pero hindi lang sa Pilipinas.
Kaya nga itong channel ko men, hindi ako naglalagay ng email para walang mag-contact sa atin ano. Pilipinas kumalat ang mga binabayarang trolls. Marami din sa ibang bansa. Kung matatandaan ng COVID-19, ito ay sinabing nagsimula sa China. Pero inulat sa Taipei Times noong taong 2020 na may mga Chinese trolls sa internet na nagpapakalat ng fake news na sa Taiwan nagkaroon daw ng COVID outbreak. Grabe ano. Kita nyo yan ha, itong mga chikwang to. Maano mo rin talaga men na tawag dyan. Kung ano yung mga nakikita natin dito sa Pilipinas na yun nga mga Chinese. Kasi dinideny ng China yan na parang, uy Philippines, wag kayong gawa-gawa ng mga spy-spy yan ha. So something like that yung palusot ng China. Ganyan kasi yung China kapag nahuhuli sila men 'di ba? So I think understandable 'yon kung tayo pa lang talaga yung first time siguro na nagsabi na ng fake news sila no or whatsoever. Pero kita nyo 2020 pa lang Taiwan, 'di ba? Karating nilang bansa pero inaano nila, fake news nila. So nasa dugo na talaga nila men. Tsaka hindi lang dito, nandun din sa Amerika, yung sa Australia ata yun or sa New Zealand, something like that. So sobrang dami men yung China talaga is I think yan na talaga yung hanap buhay nila no or siguro the way nila yan para makalamang sa kalaban nila. At sinabi na pinagtatakpan daw yung mga namamatay. Makalaunan ay napagalaman ng mga ichik ang nagpapakalat ng maling balita dahil may mga gamit na salita na karaniwan sa mga taga-mainland China. Ang motibo Diba? ay upang ikalat ang kwentong pabor sa mga komunista para ilihis ang pananaw ng mamamayan. Ibinalita din ito sa Grabe. BuzzFeed na nagpakalat ng disinformation ng mga Chinese trolls sa Taiwan. Tapos mapapansin na ginagatungan ito ng ibang trolls para mag-trending. Ibinalita sa ZDNet noong ding 2020 na may Balkan troll farm sa bansang Macedonia na nagpapakalat ng disinformation hinggil sa coronavirus. Ayon sa ulat, Grabe. ilang daang trolls ang nagtatrabaho sa grupo na kumita ng libu-libong dolyares sa mga advertisement na dumadaan sa 150 nilang fake news websites. Grabe. Ginagawa talaga nilang hanap buhay grabe. Di na sila na sa pamilya nila, 'di ba? Yun yung pinangkakain nila. Hindi na mas nagiging interesado ang mga viewers kapag naiengganyo sila ng fake news. Yun Kung lang. mapapansin, halos pareho lamang ang gawain ng mga trolls kahit sa ibang bansa. Ang unang hakbang ay ilabas yung kwento na gusto nilang ikalat. Tapos, para maging trending ang pahayag, gagatungan ito ng ibang mga trolls at atakihin yung mga kumukontra. Pero sa Amerika, Yun lang. mas malagim ang kanilang balak. The Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group and the Presidential Anti-Organized Crime Commission previously filed an unavailable qualified human trafficking charge. Sa mga bansang mayroong alitan, katulad ng Ukraine at Russia, laganap ang mga binabayarang trolls upang magkalat ng kanya-kanyang istorya. Ang balita ng Grabe. ProPublica na yung mga anti-Ukraine propaganda Infamous Russian troll farms appears to be the source of anti-Ukraine propaganda. Sa ano din men, yung China din, ewan ko kung, di ba, ang YouTube is American app naman sila. Pero kung mapapansin nyo men, ito si China Uncensored, kung kilala nyo yan, vlogger yan na tumutulig sa CCPP, is siya, parang minamanipula na siya ngayon. Like yung channel algorithm niya is inaatake talaga. Sabi ni doon, yung sa China Uncensored is kapag China yung usapan niya, is sobrang konti lang daw ng views niya or parang nasa-shadow ban siya. Pero kapag goods yung thumbnail niya na some kind papabor sa China, okay naman daw yung views, 'di ba? Sadyang kapag kasisirain lang yung China is bababa yung views niya. So parang hindi maintindihan ni China Uncensored kung bakit ganun yung nangyayari sa YouTube So luckily hindi tayo naging ganun. ay tila nagmula sa Russian troll farm. Sinabi pa na yung mga pro-Putin disinformation ay kapareho ng ginawa ng bayarang grupo ng Russia's Internet Research Agency. Gaya ng ibang trolls, nagpahayag ito ng kanilang kwento, tapos ay ginatungan ng ibang trolls para mag-trending. At para protektahan ang pahayag, inatake yung mga kumukontra. Pero yung mga Chinese trolls sa Amerika ay kakaiba ang banat. Ang ulat sa CBS noong buwan ng Setyembre taong 2024 na ang balak ng mga Chinese trolls sa Amerika ay guluhin ang katayuan ng politika. Sinabi sa ulat na yung mga troll accounts na nagpapanggap ng mga taga-Amerika ay natunton na mula pala sa grupo ng Spamouflage ng China. Ayon sa mga Grabe. Nagpapanggap sila. So I think gumamit sila ng mga VPN. Kasi yung VPN is ganun yung use niya Kung gusto mo na hindi ma-detect yung
location, gumamit ka ng VPN. Pwede kang gumamit ng Japan server, America. So kahit nandito ka sa Pilipinas, kung ititrace yung ano mo, yung location mo, hindi nila matitrace kapag ganyang VPN ano. So itong ganto mula sa China na parang doon nakalocate sa America. So amazing yung ano nila, yung tech nila kasi nabuko nila ano. Eksperto. Ang motibo ay hindi lang basta-basta magpahayag ng kanilang kwento at ipatrending ito at atakihin yung mga kalaban. Subalit, palakihin at palalimin ang alitan sa gobyerno. Ayon sa pahayag, yung mga inchik na trolls ay hindi pumapanig sa isang kandidato. Sa makatuwid, inaatake nila pareho sina Trump at Kamala Harris. Marahil dahil sa alam ng mga komunista na nagkakaisa ang mga partido sa Estados Unidos na labanan ang pagsulong ng China. Kaya wala silang politikong kinampihan na pumabor sa China. Isang malaking babala no? para sa Pilipinas. May magandang dahilan kung bakit gusto Kaya pala dito sa Pilipinas, since hati, 'di ba? Since hati yung mga politiko natin kasi na ano yan parang dalawang party na siya. Yung sa admin ni BBM tapos yung sa admins ng mga Duterte na parang yung sa mga Dutertes kasi iba yung stand nila sa usaping West Philippine Sea ano. So, yung kay Marcoleta, there is no such thing as a West Philippine Sea, 'di ba? Yung kay Bato is ano sa kanya, girahin naman daw niya yung China. Something like that naman yung pinagsasasabi niya kasi syempre palapit na yung election Tapos yung ano naman yung Lambino. Kung makita mo yung interview ni Lambino, grabe yung stand niya sa West Philippine Sea. So parang sabi niya doon, wag daw nating awayin yung China kasi parang may nakukuha din daw tayo sa kanila, like I think sa mga benta-benta ata yun. Correct me if I'm wrong na lang. Basta nakakatawa din yung stand niya doon na parang tayo pa yung mag-a-adjust tayo pa yung wina-water cannon. So yun pala yun. Grabe tong Chinang to So kaya nga medyo napapaisip din tayo 'di ba na ano naman daw yung pakialam ng China dito sa politika sa atin. Malaki 'di ba? Malaking role ng China na kapag papasukin nila yung politika natin, pwede nilang makontrol. Kasi kita mo, pwedeng ipagtanggol yung ginagawa nila. Pwedeng tabunan ng for example yung mga kalakal, something like that na yung boycott China product, 'di ba? Yan yung sigaw ng mga kababayan natin. Pero syempre hindi daw yan ganyan kadali, 'di ba? Ayon daw sa mga experts. So something like that ba na parang doon tayo sa sa trade mahihirapan daw kapag ganoon, something like that. Kaya hindi nila sinusulong yung papalagan natin yung China So something like that ba ang lakas makaaning guluhin ng China ang sitwasyon sa Amerika. Ito ay dahil sa halos walang pag-asa ni isang kusing na makuha ng mga komunista ang simpatya ng mga Amerikano na pumabor sa kanila. Kahit magpalagana pa ng istorya ang daang-daang troll sa social media, huli na ang lahat. Kaya ang last resort ay guluhin ang politika. Kung maililihis ang focus ng bansa, imbis na sa international, mapunta sa national issue, hindi na mapapansin ang ginagawa ng mga intrigue. At kung lubusang magugulo ng mga Chinese trolls ang politika sa Amerika, hihina ang puwersa ng mga kumokontra sa China. Para bang sa isang basketball team na kung nag-aaway ang mga players sa loob ng court, nasisira ang play. Grabe. Buwan ng Hunyo 2024, sinabi sa South China Morning Post na 73% ng mga Pilipino ang sumusuporta sa militar laban sa Grabe. South China Sea Survey shows 73% of Filipinos support military actions against Beijing. Grabe. Beijing. Tapos, buwan ng Oktubre sa Enquirer, sinabi na 7 out of 10 sa mga Pinoy ang ayaw sa mga pro-China. Sa madaling sabi, 7 out of 10 Filipinos want back pro-China bets. Tama lang yan. katulad ng Amerika, karamihan sa taong bayan ay may galit sa kalukuhan ng mga inchik. At alam ito ng mga komunista. Kaya kahit magpalaganap ng mga disinformation ang daang-daang Chinese troll sa Pilipinas, hindi nababango ang kanilang reputasyon dito sa bansa. Pero kung gagato Tama naman talaga, men. It's just sad nga lang talaga kasi idol kasi nila yung sumusuporta sa China 'Di ba? Idol nila. So, nandun sila sa part na sobrang diehard nila. Kaya yun, lahat ng sasabihin ng idol nila is yun yung susundin nila. 'Di ba? And ako, guilty ako dyan kasi ganyan din yung paniniwala ko dati. Isa din ako sa uto nila dati na uy, bakit natin papalagan yung China? One nuclear lang tayo niyan.
tunaw yung Pilipinas. So something like that pa. So parang tinakot tayo at the same time, minamind condition tayo ba na dapat ganito yung gawin natin sa China. Kaibiganin natin. Ayun, nung kinaibigan natin, after nung admin nila, malaman-laman natin, meron na palang gentleman's agreement, anak ng teteng, ano. nila gulo sa politika kung mag-uudyok ng mga supporters ng mga Marcos at Duterte para siraan ang isa't isa. Sa basketball, makasisira ito sa play. Anong aral ang mapupulot dito? Ang nagaganap na alitan ngayon sa pagitan ng mga Duterte at mga Marcos ay isang malaking bitak sa pagkakaisa ng bayan. Sa mata ng mga Chinese, ito ay isang oportunidad na pabor sa kanila. Walang duda na ginagatungan ito at pinalalaki ng mga communist trolls. Kung magugulo nila ang politika sa Pinas, mawawala sa isip ng taong bayan ang kalokohan ng mga komunista at hihina ang Which is hindi tayo papayag dyan. Kaya nga gumagawa tayo ng mga reaction video or nag-iingay tayo about dito sa nangyayari sa West Philippine Sea. Kasi kailangan natin tong tindigan eh. Hindi pwedeng kahit na harap-harapan na tayong binabanggawin na water cannon is palalampasin lang natin. 'Di ba? Dahil lang sa takot natin na one nuclear lang daw tayo or lugi tayo kapag kinansila nila yung mga produkto nila. Eh bahala sila sa mga produkto nila. Marami namang ibang bansa dyan na willing namang makipag-partner sa atin. Bakit China lang ba? Ha? puwersa ng mga kumokontra sa China. Baka malingat na lang tayo ng isang beses. Hindi natin alam. Sila na ang may hawak sa buong karagatan. Ito yung sinasabing out of sight, out of mind. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulot. So, yun. I think hanggang dito na lang muna. So, yun. Kayo na masasabi nyo doon. Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video to ay mula kay Pinoy Mystery Channel. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin. I-subscribe nyo rin. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Pilipinoizy, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun, men, na usaping politika nga, mas mas lantaran nga dito sa Pilipinas eh. Though hindi natin masasabi talaga na sinusuportahan sila ng China, kasi wala naman tayong ebidensya dyan, di ba? So, kahit anong sigaw ng mga kababayan natin dyan na some kind sila ng China, na sinusuportahan something like that, di natin talaga totally makiklaim yan kasi yun nga, wala tayong ebidensya. Pero yun nga based naman sa mga nakikita natin, 'di ba? So, yung karamihang mga kababayan natin dito, di rin nila maiwasang magduda kasi winawater cannon na, binabangga na, hinaharas na, binubuli na, 'di ba? So sobrang sobrang delikado na yung approach ng China sa Pilipinas pero ganyan mo pa rin sila ituring, 'di ba? So yun nga, yung isa sa nag-viral is yung issue kay Marcoleta, di ba? Na parang nung sinabi niya, there's no such thing as a West Philippine Sea. So hati din talaga yung opinion ng taong bayan doon kasi yun nga, according kay Marcoleta, wala pa daw yan sa patalaan ng, I think, sa buong mundo. So something like that. So yun yung sinasabi niya na, tawag dyan, wala daw ang West Philippine Sea talaga sa buong mundo. Pero kapag dito daw sa bansa natin, is ipaglalaban din daw talaga natin yan hanggang sa kahuli-hulihan. Kasi sa atin yung teritoryong yan. So, sa part na yon, sorry, pero hindi ko siya maintindihan sa part na yun. So, kayo na lang bahalang humusga doon kung ano yung masasabi nyo doon sa opinion niya na yun. So, wait lang, may papakita ako sa inyo. Yung kay Lambino kasi, sa 1PH yun eh. Papakita ko sa inyo ha, Senator siya ni Duterte. Sinasabi ko sa inyo. 1PH Lambino. Panoorin nyo to, min. Sobrang grabe. My goodness. Ito. Hindi ko lang siya masingit dito. Kasi na-cancel ko na eh. So, ito yung sinabi ni Attorney Lambino ha. Siya? Duterte. Kasali siya sa team ni Duterte. Ayan baka sabihin nyo na gawa-gawa ko yan Kita ba? Wait lang. Kita ba? Basahin ko na lang. Hindi nyo ata kita eh. Or hinaan natin yung brightness. Grabe talaga eh. Medyo maano ka dito. Yan
Kita nyo ha, yan yung sinabi niya ha, Lambino. So, hindi pa rin malinaw. Babasahin ko na lang sa inyo. Hindi naman tayo magkaaway. In fact, ito yung opinion niya ha, sa China, sa Philippines. Hindi naman tayo magkaaway. In fact, napakalaki ng ating trade relations, cultural relations, people-to-people exchange relations with China. Sisirain ba natin yon dahil sa West Philippine Sea? So, yun men, kung may pagmamahal kayo sa teritoryo ng Pilipinas, alam nyo na kung, my God, iboboto nyo ba yan this coming election? Kasi kapag nanalo yan, this coming election, alam nyo na kung ano yung stand niya sa West Philippine Sea. Biruin mo, inaano tayo men? Trade relation, cultural relation, people-to-people exchange relation with China. Sisirain ba natin yun dahil sa West Philippine Sea? So tayo pa ngayon yung mag-a-adjust. Tayo na nga yung binabangga. Tayo na nga yung hinaharas. Tayo pa yung mag-a-adjust para lang hindi mawala sa atin tong trade relations or something like that. So anong gustong mangyari nito? Kasi yung China, ayaw nila makipag-uusap talaga eh. So ano, ibigay na lang natin yung West Philippine Sea nating mahal. Nanindigan si senatorial candidate Attorney Raul Lambino na hindi dapat makipag-away sa China pagdating sa West Philippine Sea dahil malalim na ang relasyon ng Pilipinas dito. My goodness. So tayo talaga. Tayo pa yung mag-a-adjust. Hindi daw tayo dapat makipag-away sa China. Nakailang diplomatic protest na ba tayo? I think umabot na ng 200 plus. Ginawa natin lahat, min. Pagkita natin sa China dahil sino ba naman yung may gusto na makipag-away sa China, di ba? Hindi natin kaya yung China, napakalaking bansa nila. Pero syempre, nandito tayo sa point na titindigan natin kung ano yung sa atin. Di ba? So, tingnan nyo yan, min. Grabe. Hindi pa nga yan naging senador, ha? Tapos ganyan niya yung stand niya. So, isip-isip na lang kayo. Bahala na kayo dyan, min, kung talagang may pagmamahal kayo. Senador yun ni senador yun ni senador yun ni Duterte. So, yan ba min na parang, sige, sabihin natin na hindi sila sinuportahan or hindi sila binayaran ng China. Pero, yung mga opinion nila ba min, grabe parang ewan ko kung saang bansa ba sila nakatira, sa Pilipinas ba or sa China. Doon pa lang sa na trade relation, cultural relation, people-to-people exchange relation. Tapos hindi natin pwedeng awayin yung China. Bakit inaaway ba natin yung China? Anak ng teteng, di ba? My goodness. So, yun, kayo na masasabi nyo doon sa senador ni Duterte. Comment kayo sa baba kung ipapanalo nyo ba yun or iboboto nyo ba yun. So, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video to ay mula kay Pinoy Mystery Channel. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, yung YouTube channel natin, Pilipinoy. So, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, thank you so much for watching. Pilipinoy is out.